Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sober. Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa Umaga Nationwide, Worldwide, Netwide para sa Lunes ng umagang ito. Unang-unang araw po ng Double B sa News TV. Live! Napapanood, radyo na, TV pa, mga kapuso. Ngayon po ay ika-24 na araw ng buwan ng Abril, taon 2017, April 24, 2017. Apat na miyembro ng bandidong grupong Abu Sayyaf patay sa engkwentro sa lalawigan ng Bohol. Isang sundalo pinugutan ng mga bandido sa lalawigan naman ng Sulu. Oy, naku naman, Pangulong Rodrigo Duterte pinag-utos na pagpapapatayin na ang mga miyembro ng Abu Sayyaf. Mahigpit na seguridad ipatutupad sa ASEAN Summit. Mga kumpanya ng langis sinasang magpapatupad ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Gobyerno po ng China, ikinababahala yung pagbisita ng mga opisyal ng militar ng Pilipinas. Bakit amin yan sa Pag-asa Island? Atin yan Lunes na lunes, ba't nakinit ang ulo mo, bata? Ba't naman ganon? Ganyan ba epekto sa'yo ng Ba't sila MRT, bata? naapektuhan? Ganyan ba epekto sa'yo Atin ng yan MRT? Ba't sila nababahala? Ba't sila nababahala? Alam mo? Oh. Alam mo? Oh. Tama ka, atin yun. Chinese Navy, itinaboy umano ang mga Pilipinong mangingisda sa pinagagawang teritoryo sa West Philippines. Kalak ba wala nang tabuyan nangyayari doon? Akala ko ba Naloko na, BFF na natin yan? Ito na naman tayo. Rehiyon ng Caraga, niyanig ng lindol. Iligal na pag-ukupa ng grupong Agaw Bahay Kadamay sa mga babae sa Pandibulacan. Gustong ipabusisi ni Senador Antonio Trillanes IV. Aberya sa MRT sa Jamanong itinago ayon sa isang mambabatas. Kung naloko na. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Super Radio. Mga kapuso, bago ang lahat, meron muna tayong bantay panahon nga. Siyempre, 15 minuto makalipas sa Kapitolong Umaga. Bantay Panahon. Isang namumuong sama na panahon, low pressure area, mga kapuso. Sabi ni Mang Tani, baka maging bagyo ito, mga kapuso. Ayan, ay namataan na may layong 1,000, malayo pa, nasa Bedakong, Japan. Sabi ni Mang Tani Cruz, ang aming resident meteorologist, namataan na may 1,580 kilometro sa silangang bahagi ng Mindanao. Habang umiiral naman ang tinatawag na easterly sa silangang bahagi ng Mindanao o ng bansa. Ang Kalakang Manila at lalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Sasamahan niya ng pulupulong pagulan, pagkulog, pagkidlat, katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa ilagan silangan ng iib sa dulong Hilagan Luzon at ang mga baybayang dagat sa mga naturang mga lugar ay magiging katamtaman hanggang sa Pagalon. Bantay Panahon. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Super Radio. Bago po ang mga balita ngayong umaga, mga kapuso, ganap na pong 16 na minuto makalipas ang ikapito ng umaga. May papasok pong flash report. Super Radio Flash Report. Flash report mula kay Mau de la Cruz. Mau, pasok! Mahigit 300 tauhan Mike ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kasama ngayon sa anti-criminality operation sa Taguig City. Sabay-sabay na pinasok na pinagsanib na puwersa ng iba't ibang unit ng NCRPO mula sa Public Safety Battalion at Intelligence Unit ang mga selda na may 2,000 inmates sa Metro Manila District Jail. Hindi rin nakaligtas sa Optan Galugad ang Special Intensive Care Area o SICA-1 at SICA-2 kung saan nakakulong ang mga high-profile inmates tulad ng Abu Sayyaf at mga rebelde. Sinabi ni Colonel Eliazar Mata, Chief Regional Intelligence Division ng NCRPO, bahagi pa rin ito ng preparasyon sa ASEAN Summit. At isa sa mga pakairan nila ay to prevent daw o hadlangan at i-disrupt ang plano ng terror group at criminal group sa loob ng detention facility. Bukod pa rito, Mike, ay kaguloy pa rin ito ng kampanya, ang pinalakas na kampanya ng pamahalaan laban din sa illegal na droga. Doon sa SICA-2 building, hindi na pinapasok ang mga miyembro ng media sapagkat mga high-profile na inmates na nandoon, yung mga miyembro ng Abu Sayyaf at rebelding grupo na nakapagmakbakan dyan sa area ng Mindanao. Pakiulit nga, bakit ano-ano ang kanilang tinitignan dyan? May balak daw, may plano, yung mga bilanggo dyan, gano'n ba yun? Mike, wala namang plano, pero bahagi pa rin daw. Sabi nito si Colonel Eliazar Mata, yung Chief Regional Intelligence Division ng NCRPO, bahagi pa rin daw ito ng preparasyon ng ASEAN Summit, tsaka to prevent daw at i-disrupt
kung meron bang plano ang terror group at criminal groups sa loob mismo ng detention facility. Ang pinupuntirya ng mga tropa ng NCRPO na Cellphone. sumugod dyan sa Kampagong Diwa ngayong umaga ay yung mga kulungan ng mga mga terorista, yung mga bandido. Anim ito. Anim na kulungan to. Yung Metro Manila Anim. District Jail, yung extension ng Quezon City, Manila, at yung SICA 1. Itong SICA 1, tinatawag Special Intensive Care Area, at yung SICA 2, dito nakakulong mga rebelde, tsaka yung Abu Sayyaf. So yung Zika 2, yun ang puntirya nila dyan, yung mga rebelde at mga Abu Sayyaf. Mike, hindi lang yun, pati yung local extension jail ng Metro Manila, yung Metro Manila District Jail, pinasok nila. Malaking compound ito, pero 6 na iba't ibang kulungan ang nandito. Ito ang pinasok ng mga tauhan ng Intelligence Unit at Public Safety Battalion May nakuha na ng ba mga NCRPO. kontrabando? May nakuha na mga Wala pa. kontrabando? Wala pa kami makita kasi doon sa Sika 2, hanggang doon lang kami sa loob pero hindi kami nakapasok sa building. Paglipat namin sa Sika 1, hindi na kami pinapasok. Ayun, nandito kami lahat, miyembro ng media, sa labas na lamang. Ang inyo kapuso, Nakita namin sa padalamong mga litrato dyan sa News TV Live, meron pa mga SWAT Ay, Mike, may mga SWAT. May bolt cutter sila, kompleto, Mike, at 300 itong nakita ko nina, formation sila doon sa basketball court ng NCRPO at nagmarcha papunta nga dito, hiwa-hiwalay sila malaking compound ito, kanya-kanya silang gate. Pinapasok naman sila ng BJMP, wala naman naging aberya, pero pagpasok sa mga building, hindi na pinayagan ang mga miyembro ng media. Ang inyo kapuso, madala ko sa gulat, sa mga nationwide, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Super Radio Flash Report! Sandali. May isa pang flash report May kasunod pang flash report mga kapuso. Pangalawa, naksus Mario Joseph, Joel. Lunes na Lunes. Joel, relax ka lang. Super Radio Flash Report! Nasa linya po natin ng telepono mga kapuso si Engineer Rod Bulario. Siya po ang Operations Director ng LRT Line 1. Kung ang MRT nagkaroon po ng aberya kani-kanina lamang, ngayon naman po ang LRT Line 1, malaman natin mula kay Engineer nangyari Bulario. naman sa LRT Engineer 1? Bulario, good morning. Si Mike Enriquez sa Joel Reyes po ito. Sobel, sa DCWB. Sige po. Good morning. Good morning, Mike. Good morning, Mike. Apo. Sige po, Engineer. Kasi nung madaling araw ho, sa talakasan ng ulan sa Pasay City area, nagkaroon ng problema yung cable namin sa may power supply ng Pasay area. So, nawalan ng power supply magmula sa Pasay hanggang doon sa Baclaran hanggang sa Libertad. So, ang biyahe natin ngayon is Roosevelt hanggang Buendia lang. Okay. So, pakiulit nga, Engineer Bulario, ang biyahe ngayon mula saan hanggang saan lang? Ang biyahe natin ngayon ng LRT1 ay magmula Roosevelt hanggang sa Buendia. Sandali, putol-putol po kasi signal nyo na Mula Roosevelt mula Roosevelt hanggang Buendia lang. hanggang Buendia lang. Kano ba yun? Tama ba yun, Yes, Engineer? yes. Yes, Mula Mike. Roosevelt hanggang Buendia. Okay. Yes. Anong oras po nagsimula itong ganitong klaseng serbisyo natin? Kanina ho mga 5:30 na umaga. Mula nung nagbukas. Okay. Masasabi nyo na ba sa amin sa puntong ito kung kailan may babalik sa normal yung buong linya na po, Engineer, o hindi pa? Actually ho, nandun ho yung mga technicians sa atin ng engineering at pinaagal yung mga power supply natin. Siguro mga 1 hour or less, maghuhulay na tayo. Opo. Ibig sabihin ba yan, tuwing umuulan, delikado yung linya na yon? Gano'n ba yun, Engineer? Yun nga yung based on experience ng Line 1 na 15 years, 10 years ago. Pagka talagang may kumikidlat, lumakas ang ulan, kumikidlat, tapos yung tuwing summer yan, pag naiinitan ng mga kable, pag biglang umulan, kumidlat, nagkakaroon ng problema yung mga cable na yun. Gano'n? So, Ganun pala yun? pang-apat na beses na to, limang Hindi beses pala tayo hindi pala weatherproof yan, Engineer. Hindi naman makapal ho itong mga kable natin, kaya lang siguro talagang natataon lang na sabay-sabay yung kidlat at saka kulog, saka malakas ang ulan talaga. So, nakakaroon ng shortage ng nag-short yung mga cable. Engineer, maraming salamat sa impormasyon na yan. Sana sa lalong madaling panahon, maayos na yan. Salamat po, Engineer, Salamat din po. Salamat din Good po. morning, Engineer Rod Bulario, mga kapuso, ang Operations Director ng LRT Line 1. Ayan, may aberya po, yung kable nila nagkaroon ng diferensya dahil sa malakas na ulan. Bihira, Mike, na Jesus Mario, mangyari sa LRT1 yan. Hindi naman Bihira. kasing dalas ng MRT3 ito. MRT3, Yung MRT kanina, dumali na naman. Oo nga, Ngayon, hindi natin, yung MRT3, ito na naman Ito tayo. medyo Joel. bago pa tong MRT3. Yung MRT3, kasi ang problema ron, hindi lang minsan sa araw Oh. Dadalihin ka ng Sus Mariosep, meron sa umaga, meron sa hapon, meron sa gabi. Mga kapuso, ngayon naman, yung LRT1 LRT Line naman. 1. So, ang biyahe nila ngayon,
mula Roosevelt hanggang Buendia lang. hanggang Buendia lang. Vice versa, Roosevelt lang yan. hanggang Buendia lang po ang LRT Line 1. May problema po. Salamat sa impormasyon mula kay Engineer Rod Bulario, ang Operations Director ng LRT Line 1. Super Radio Flash Report! Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide! Ay tuloy-tuloy po ang Super Balita sa Umaga, nationwide, worldwide, netwide. Sa ganap na alas 7:23 po, 23 minuto magalipas sa ikapito ng umaga. Patay ang 4 na miyembro ng bandidong grupong Abu Sayyaf sa pakikipag-engkwentro sa mga tropa ng gobyerno sa bayan ng Clarin sa lalawigan ng Bohol pa rin. Ayon kay Bohol Governor Edgardo Chato, kabilang sa napatay ang Boholanong si Joselito Meloria na sinasabing tagasunod ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS at itinuturing nagsilbing kontak ng mga napatay na Abu Sayyaf na si Muammar Askali alias Abu Rami. They're just within the area. Kasi nakakordon naman yung Barangay Bacani, Nahawan, and the nearby barangays. So, practically, they're just there. At sa impormasyon po na hawak ng Super Radio, batay sa impormasyon, meron pang 3 nalalabing Abu Sayyaf sa Bohol. Kaya pinayuhan ni Governor Chato ang mga residente na maging mapagbansyag. Any possible rescue team, those are possibilities that you cannot also discount. Kaya, kailangan talaga ng vigilance. Ang tinig ni Bohol Governor Edgardo Chato. Iniligas naman ang mahigit 2,000 residente sa bayan ng Clarin, Bohol, kasunod po ng bakbakan sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan at banditong grupong Abu Sayyaf. Ayon po sa isang residente na bigla na lamang sila nang sila'y makarinig ng putukan, kaya agad silang lumikas. Sa ngayon ay tumutuloy sa iba't ibang evacuation center yung mga apektadong pamilya at ilang po sa kanila ay sumasailalim na ngayon sa psychosocial counseling. Bigla lang may narinig na putukan. Tapos, yun, nagpanik na doon sa bahay namin, eh. Tinig po ng isang lumikas na residente dyan sa Bohol. Ang oras po natin mga kapuso ay alas 7:24:20. Ay, pumatak na rin alas 7:25 na po. Super Radio! Mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa hukbong sangatan ng Pilipinas na tuluyan ng durugin at pulbusin ang bandidong grupong Abu Sayyaf na nagtungo sa lalawigan ng Bohol. Sa talumpati ng Pangulo sa pagbubukas ng palarong pambansa sa Antique, sinabi ni Presidente Duterte na huwag tutulog-tulog sa pansitan ng mga otoridad sa pagtugis sa mga nalalabing bandido dyan sa may Bohol. May 3 pa yata, Joel, no? May 3 pa yata nahanapan 3. yung nandun pa rin daw Nandun sa lang Bohol. sa vicinity. Sabi kanina dito ni General Anyo, Nakakordon eh. Mahigpit pang takubilin ni Duterte patayin ng mga sundalo ang mga bandido na siyang naghahasik ng kaguluhan sa mga inosenteng sibilyan. Huwag kayong matulog. Hanapin nyo, patayin ninyo yan. I want them dead. Okay. Huwag mong ibigay sa akin yan ng buhay. Yung mga terrorists na they cut other people's throat, slit it and just to decapitate. They're animals. But if you want me to be an animal, sana rin ako dyan. Pareho lang tayo. Samantala, sinabi naman ni Duterte na balak niyang muling buhayin ang Reserve Officers Training Corps o ROTC para masanay ang mga kabataan sa paghawak ng baril. Mga kabataan, sasanayin humawak ng baril. O mga kapuso, bilang bahagi po yan ng pagpapatupad ng seguridad ng ating bansa. You have to go back to ROTC, the Reserve Officers Training Corps. Kasi yung mga ROTC, yun yung may training, going reserve officers nga eh. Because if there is really violence, anarchy, ang makaalam niyan, ang marunong mag-handle ng M16, M14 o mortar, yung mga ROTC, yun yan silang mag-guide sa mga civilian na walang alam. Tinig po yan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ganap na alas 7:27. Pinugutan naman ng banditong Abu Sayyaf ang isang sundalo sa lalawigan po ng Sulu kahapon. Inilalang biktima na si Staff Sergeant Ani Siraji na miyembro po ng 32nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Na-recover ang katawan at pugot na ulo nitong si Siraji sa bayan po ng Patikul bandang alas 3 po ng hapon kahapon.
Kay Brigadier General Cirilito Sobihana, Commanding Officer ng Joint Task Force Sulu, lumalabas na ilang araw ng pinaslang ng mga bandido itong si Siraji dahil nasa tinatawag na state of decomposition na po ang mga labi nito. Sinabi ho ni Sobihana na si Siraji ay hindi isang tinatawag na combatant at sa halip ay nakikipag-ugnayan siya sa mga kapwa niya tausug upang himukin ang mga yan na huwag suportahan ang Abu Sayyaf. Samantala mga kapuso, 1 milyong pisong pabuya kapalit po ng bawat miyembro ng Abu Sayyaf hiniling na gamitin sa intelligence gathering laban sa mga terorista. Alamin natin ang balitang yan mula kay Rowena Salvacion. Go! Ipinare-reconsidera ng isang Muslim congressman kay Pangulong Duterte ang inanunsyong 1 milyong pabuya para sa bawat miyembro ng Abu Sayyaf na mahuhuli patay man o buhay sa gitna ng opensiba laban sa teroristang grupo. Naniniwala si anak Mindanao Representative Mahmoud Mending Jr. na hindi epektibo ang ganitong reward system laban sa Abu Sayyaf. Ayon kay Mending, maaaring may kumaga sa 1 milyong piso kapalit ng bawat terorista, buhay man o patay, pero sadyang mahirap nang tugisin ang mga ito. Bukod anya sa walang permanenteng kuta ang Abu Sayyaf ay mabilis ang kanilang mobilisasyon, kayang mamundok o kaya naman ay tumakas gamit ang kanilang mabibilis na speedboats. Payo ni Mending, gamitin na lamang yung salaping ilalaan sa reward para palakasin pa yung intelligence gathering upang matiyak na masigurado yung impormasyon na pinagbabasihan ng opensiba laban sa teroristang grupo. Ang inyong kapuso, Rowena Salvacion ng GMA, nag-uulat sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Merong opisyal ng PNP Davao City. Nako arestado ho sa ball dahil supporter daw ng Abu Sayyaf allegedly. Yes. Ano? Coronel. Na? Coronel ng PNP. PNP Davao? Yes, Davao. Tapos Sa Cebu. nakatalaga ito sa sa crime lab Saan? sa Davao. O tapos? Deputy. Tapos? Coronel, suportado supporter daw ng Abu Sayyaf. Naku po, naloko na. Nangyari yun? Alamin natin Pero ang balita. sa Cebu na timbog. Nadali sa Cebu. Agad ba yun? Yes, sa Bohol area. Alamin natin ang balita niya mula kay Kit Batos Cortez, RJMA Cebu. Kit, go! Patuloy na imbestigahan ngayon ng Bohol Provincial Police Office ang isang babaeng colonel na umano'y supporter ng Abu Sayyaf kasama ang driver nito na isa naman umanong bomb expert. Si Superintendent Maria Cristina Noblesa at ang driver nitong si Renierlo Dungon nahuli sa isang checkpoint sa bayan ng Clarin sa lalawigan ng Bohol kahapon. Si Superintendent Noblesa na siyang Deputy Regional Chief ng PNP Crime Lab sa Davao at ang driver nitong si Dungon alias Kudre umano'y mag-rescue sana sa nalalabing miyembro ng Abu Sayyaf na nasa Bohol. Nasita ang dalawa matapos mag-atubiling huminto sa isang checkpoint at nang maabutan ng mga pulis, tinapon pa umano ni Superintendent Noblesa ang kanyang cellphone kung saan nakita ang pakikipag-text nito sa pinaghihinalaang miyembro ng Abu Sayyaf na humingi ng tulong. Nakuha sa sinakyang SUV ni Noblesa ang maraming pagkain, first aid kit, mga maiinom, mga damit at may snorkeling gear. Ang driver ni Noblesa na si Dungon ay brother-in-law umano ng dating Abu Sayyaf leader na si Abdurajik Janjalani alias Abu Sulaiman. Hinuli siya sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Vincent Rosales sa Regional Trial Court ng Cagayan de Oro City. Kaugnay ito sa bombing incident noong Oktubre 11 ng taong 2012 sa Maxandria Hotel doon sa Cagayan de Oro City kung saan 2 katawang namatay. Si Dungon ay isa sa 3 itinuturing suspect sa nasabing insidente. Mula sa GMA Cebu, ang nanatiling numero 1 sa Subo, ako inyong kapuso Kit Matos Cortez nag-uulat para sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio! Samantala mga kapuso ay magpapatuloy po ang Super Balita sa mga Nationwide. Maya-maya lang po mga kapuso, yung paghahanda po para sa papalapit na araw na lang binibilang natin, no? Sa papalapit po ng summit. ASEAN. Dito, tayong toka. ASEAN Tayo Summit. kasi ang Yes. toka mga kapuso ng summit ng Association of Southeast Asian Nations. So, ASEAN. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide! Ang oras po natin ay alas 7:31:30 segundos. Oras po natin mga kapuso ay alas 7:42. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Mga kapuso dyan, lahat ng mga tao dyan, Nori, Romel, sina Direk Pai doon sa loob. Direk, lahat kayo dyan, tigil kayo ha, tigil.
Walang gagalaw. Bakit naman? Tabibigay lang sa akin itong impormasyon na ito mga kapuso. Trending po ngayon sa Twitter. Ang Double B sa News TV. Wow! Nasa Thank you. ikalimang pwesto po tayo ngayon sa pinakamaraming tweet sa umagang ito mga kapuso sa Twitter. Naman! Unang-unang araw ng Double B sa News TV. Trending sa mga sandaling ito sa Twitter mga kapuso. Thank you. Radyo na, TV pa eh. Maraming salamat po sa mga nag-tweet sa amin sa @DCBB. Uy, si Ma'am Cynthia, oh. Si Ma'am Cynthia. Cynthia. Carlos Reyes, nakikinig din. Oo. Ay, ma'am, thank you. Nanggaling pa ng Canada para lang makinig sa atin. Wow, salamat po, ma'am. Maglaho kayo makinig, manood pa kayo. Manood pa kayo. Ayan, watching Mike Enriquez at Joel Reyes and News TV. Ito, ayan, daming tweet dito. Yan ang matagal ko nang inihintay mapalagay sa GMA News TV. Ayos mga boss, 100% panalo kayo dyan. Sabi ni Mr. J.R. Valenzuela. Ay, kasama po kayo sa panalo. Para sa inyo to, mga kapuso. Good job, kapuso. Sabi ni Kavid sa kanyang tweet. Ito pa mga tweet. Blessy, nag-tweet dito. Galit tuloy agad sina Mike at Joel dahil sa MRT. Bakit nyo sila binuisit? Start pa naman today. Sanay na po kami. Sanay na po kami sa MRT. Sanay na po kami. Mga buisit! Super Radio! Super Radio! Alas 7:44 ang ating oras mga kapuso at 16 na minuto na lang. Super Radio! Bago alas 8 ng umaga, puspusan na po ang paglilinis sa ilang lugar sa lungsod ng Maynila bilang bahagi ng ASEAN Summit. Paghahanda para sa ASEAN Summit, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagtitinda sa Baywalk at pagligo sa Manila Bay. Pero sa gitna ng mahigpit na seguridad na yan, binigyan din ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa pamamagitan ng kanilang Director Oscar Arbayalde na wala silang isasarang anumang kalsada maliban po lamang sa mga kalye sa may Cultural Center of the Philippines o dun sa may CCPP PICC complex kung tawagin. Mahigpit anyang tagubilin ni Pangulong Duterte na huwag magpapatupad ng tinatawag na lockdown dahil ayaw niyang maabala ang publiko. Kasi naging biktima siya. Kaya nga niya minura yung Papa eh. Nung nandito si Pope dahil pinagpaparalahat yung mga... Tsaka marami naglakad doon. Tatandaan mo, Joel? Doon sa may coastal, sa may saan. Paalala pa ni PNP Director General Ronald Bato de la Rosa sa mga pulis, gusto nilang makamit ang tinatawag na zero incident ng krimen habang ginaganap ang ASEAN Summit. What is the numerical representation of kalbo? Ano? Zero. Walang buhok. Zero. Kalbo? Kaya dapat tayo dito sa ASEAN Summit, zero incident hanggang matapos. Sabay sa tunog ng mga sirena ng tandang patrolor at ambulan. Samantala, may sound effects pa si Bato, ha? fireworks pa ron, Paalala po uli, mga kapuso. Ito, makinig kayo mabuti. Pakipatay natin yung music muna. Ayan, Paalala po, mga kapuso. Paalala po. Wala pong pasok ang mga empleyado at mga estudyante sa Biyernes, sa Abril 28. Tuloy-tuloy yun, Mayo primero. Long weekend kayo, ha? Sa Biyernes po, walang pasok. Ang mga empleyado at lahat po ng mga estudyante walang pasok. Ika-28 ng Abril, kasabayan ng pagdaraos ng ASEAN Summit. Kaya walang maaabala, walang matatraffic. Wala kayo pasok eh. Mga kapuso? Ayos. Idineklar rin po ng Malacanang din na tinatawag na non-working day sa Huwebes, ika-27 ng Abril, sa Huwebes. Para sa mga empleyado sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa 3 lungsod lang po yan. Sa mga lungsod ng Maynila, Makati at Pasay. Maynila, Makati, Pasay. Yung mga empleyado po ng gobyerno dyan, walang pasok sa Huwebes. Sa Biyernes, lahat. Sa buong Santo, sa buong Metro Manila. Ganon? Okay. Ngayon, ipinauubaya na Malacanang sa mga paaralan sa 3 lungsod na yan,
yung pagpapasya kung magsususpindi sila ng pasok sa Huwebes. Ang walang pasok sa Huwebes, yung mga empleyado ng mga tanggapan ng gobyerno sa Maynila, Makati at Pasay. Ngayon, yung mga eskwelahan, bahala na yung pangasiwaan ng iba't ibang mga eskwelahan. Pero malamang maraming eskwelahan na magdideklara rin sa Maynila, Makati at Pasay sa Huwebes na walang pasok dahil nga sa ASEAN. Pero sa Biyernes, Mike, sa Biyernes, walang pasok ang mga empleyado at estudyante na sa lahat. Sa lahat. Yeah. Dahil dito lang yan. Dahil nga sa ASEAN Summit, mga kapuso eh. Ako na ba? Paunahoy! Ako na, oy! Ipagbabawal yung paglipad ng mga pribadong eroplano at mga drone sa bahagi po ng Manila Bay bilang bahagi ng pag-iigpit ng seguridad sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Ayon kay Eric Apolonio, tagapagsalita po ng Civil Aviation Authority of the Philippines, bilang bahagi po ng security protocol, hindi po papayagan yung paglipad po ng mga drone at mga private aircraft sa paligid po ng Philippine International Convention Center mula sa araw ng Miyerkules hanggang sa Sabado. Samantala, ang Philippine Coast Guard naman ang siyang magbabantay sa loob po ng Maynila at mag-iikot po ang BRP Malabrigo. Bago yata ito, BRP Malabrigo at ang BRP Pampanga. Bukod pa po dito yung mahigit 10 aluminum boat. Kala nyo meron kami niyan, 10 aluminum boat, rubber boats at 2 patrol craft. Hindi lang dalawa, meron tayong mga floating assets pa na iba at maging ang Navy at ang Philippine Maritime Group meron ding mga nakaredy. At sila yung titingin at magbabantay dun sa lahat ng floating assets na maaaring maging sanhi ng mga panggugulo dito sa ASEAN Summit. Tinig po yan ni Commander Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Samantala, ang Philippine Coast Guard magpapatupad po ng no-sail zone sa bahagi ng Manila Bay, kaugnay po ng ASEAN Summit. Alamin natin ang balita yan mula kay Carlo Mateo. Pati yata ron sa may area ng Cultural Center of the Philippines sa PICC, magiging no-sail zone yan, No-sail zone to. Yung mga sasakyang pandagat. Pero doon sa magiging no-fly zone din yata yan. Bawal dumaan po ang mga aeroplano po dyan. Yan, Kaloy! Pasok! Inanunsyo na ng pamunuan ng Philippine Coast Guard ang pagpapatupad ng tinatawag na no-sail zone sa bahagi ng Manila Bay para ito sa ASEAN Summit simula Miyerkules, April 26 hanggang 30 ng April. Ito'y habang magsasagawa rin ng tinatawag na seaborne patrol sa bahagi ng Manila Bay. Ayon kay Commander Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, sakop ng pagbabawal sa paglalayag at pangingisda mula sa paligid ng US Embassy hanggang sa Manila Yacht Club, pati na sa breakwater area at mula sa PICC Complex hanggang sa bahagi ng MOA. Tatayo namang pinuno ng Task Force Maritime Operations ng Manila Bay si Commander Rolando Legaspi ng Philippine Coast Guard. At dahil sa nananatiling nakatasang alerto, nakahanda rin ang kanilang mga karagdagang puwersa tulad ng Quick Reaction Team, ang Anti-Terrorism Group ng Philippine Coast Guard, habang nakahanda pa rin ang itatalaga ito sa mga estratehikong lugar, maging ang kanilang K9 unit. Sa kasalukuyan ay may mga malilit pang mga bangka na nakadadaong sa bahagi ng Baywalk sa Ross Boulevard, mga mangingisda na nakapagbebenta pa ng kanilang huli. Bukod sa Manila Bay, nauna nang ipinatupad ng Philippine Coast Guard ang no-sail zone sa mga pagpapawal sa paglalayag sa mga lugar malapit sa mga pagtarausan o pinagtarausan na ng ASEAN meeting sa Bohol, kung saan nagsagawa rin sila ng pagpapatrolya o seaborne patrol at food patrol para naman sa seguridad ng mga turista sa lugar. Paano, Carlo? Pati yung mga naliligo dyan sa Manila Bay, bawal na muna. Pagbabawal muna yung mga naliligo dyan, kasama yung mga ipot dyan. Nako po. Pero wag sana silang maligo dyan dahil totoo naman matagal nang sinasabi, Mike. Totoo naman, may video pa tayo. Pasintabi ko muna, may video pa tayo. May nag-aalmusal yung mga... Tama, may nag-aalmusal. Pasintabi sa mga nag-aalmusal. Di ba? Bawal na muna, wala na muna. Matagal nang sinasabi, Mike at Joel, ng Department of Health at maging ng pamanang lokal ng Maynila na delikado sa kalusugan ang paliligo o pagtatampisaw sa bahagi niya ng Manila Bay. At saka bawal na muna yung yung mga sasakyang pandagat. Yung mga ang tawag doon yung mga tour, yung mga cruise, meron dyan Ayan, meron dyan sa... Hindi ko ba alam doon yun? Di ba kayo ni Bades? Nung araw kami ni Tita Bay, sumasakay kami doon. Hindi ko kayo rin, mahal.
Di ba very mahal? Hindi, mura. Sasakay na ba? kayo, tapos iikot yun sa may Manila Bay. Kita nyo yung tanawin sa Roas Boulevard. Ba yung pupunta ng Lalo koridor? na pagtakip-silin. Hindi yung naman. mga- Hindi. Di ba yun? Di ba yun? Oo, ayan. Bawal na muna yon. Meron din doon yung mga papuntang korehidor. Korehidor, Tsaka yan. yung mga ferry, mga pass club, papuntang yung mga bataan. Bawal na muna yon. Bawal maglayag doon sa bahaging yun ng Manila Bay. Oo, siguro yung yung mga bangka, yung mga maliliit na mga mangingisda sa ibang area na muna sila tumaong at magbenta kasi pagka umaga sila ay nagtutungo dito sa Ilang Baywalk at dito sila nagpebenta ng kanilang mga huli. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA Super Radio DCWB, nag-uulat, Prosper Balita sa umaga nationwide, walang kinikilingan, walang kaprotektahan. Super Radio! Super Radio! Super Radio! Guns that cross the street, you never know who you might be, who's in this sky. May himala Meron na naman. sa Miracle. There's no one there to keep you warm, it's no surprise. There's something that Huwag muna pakargaan mo yung 5 sasakyan mo, Joel. Ha? Bukas na, Ha? Mike. Magpapalima ko muna. Baka Anday! medyo... Tumawag ka sa bahay Baka namin. mura tayo. Sabihin mo yung 2 BMW, huwag mo na pakargahan. Ha? Yung May 2 BMW. BMW ka? Naman! Dalawa ah. Hindi na isa. Dalawa! Anong BMW yan? Anong model? Uy, sus, man Joseph yung right med, oh. Takabakan sa mga taga right med. Salamat po sa support. Tingnan mo yung news TV. Tingnan mo yung news TV, oh. Wow. Tingkad yung right med. Grabe! The best talaga, right med, oh. Partner na partner. BMW. BMW. Yung isa, gawa sa Binyan. Yung isa naman. Binyan Motorworks. Yung isa, binawalan. Yung isa naman sa Binangonan. Yun yung mas bago-bago sa dalawa. Sa Binangonan Motorworks. BMW. Ewan ko sa'yo. Inaasahan, Mike, magpapatupad ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggong ito. Ayon po sa informante po ng Super Radio DCWB sa industriya po ng langis, posibleng tapyasan ng 40 sentimo ang presyo ng kada litro ng diesel. 40 sentimo, sayang din po yun. 40 centavos, habang 30 sentimo naman ang bawas presyo sa bawat litro ho ng gasolina. Super Radio! Yan po'y dulot po ng paggalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Super Radio! Super Radio! guns that cross the street, you never know who you might be, who's in disguise, who's in disguise. Ooh, as you blow a storm, there's no one there to keep you warm. Ang oras po natin, alas 7:54 at 30 minutos. 5 minuto bago mag-alas 8 ng umaga. Ito ang Super Balita sa umaga sa Super Radio. Ngayon, live napapanood. Double B sa News TV. Radyo na! TV pa! Ganado kasama ang Ginebra San Miguel. Ganado sa buhay. Ito ang Super Balita sa umaga nationwide! Balikan po natin yung kahandaan po para sa ASEAN Summit na papalapit na po ng papalapit. 2 minuto makalipas sa kabalo ng mga ito. Bago-bago po ito. Inilagay na po ni PNP Director General Ronald Bato de la Rosa. Inilagay na po ni Bato de la Rosa, hepe ng PNP, sa full alert status ang lahat ng pulis sa buong Pilipinas. Inuulit po namin, naka-full alert status na po ang lahat ng pulis sa lahat ng dako ng Pilipinas simula ngayong araw na ito dahil sa papalapit ng ASEAN Summit. Glenn Fuego! Fuego! Ngayon lamang sa flag raising ceremony dito sa Campo Crame, dineklara ni PNP Chief Ronald de la Rosa na epektibo ngayong araw na sa full alert status na ang buong PNP para sa ASEAN Summit. Inatasan ni Bato ang lahat ng police commander na mag-check ng attendance sa umaga, hapon at gabi para matiyak na walang absent sa panahon ng ASEAN Summit. Samantala, tiniyak naman ni NCRPO Chief Director Oscar Albayalde na hindi magiging singbigat na naging proposita sa bansa ni Pope Francis o APEC Summit ang magiging seguridad ng NCRPO sa ASEAN Summit. Iginit ni Albayalde na mahigpit ang direktiba ni Pangulong Duterte na huwag gawing overacting ang security arrangement na maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Ang iyong kapuso, Glenn Fuego ng Jeremy nag-uulat para sa balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Super Radio! 3 minuto na po makalipas sa kabalo ng umaga. Excuse me po. Alas 8:03 na po mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga nationwide!
Pumalag ang gobyerno ng People's Republic of China. Wow. Ba't naman sila bumalag, Sampit Mike? mo. Ba't mga pinsan ko bumalag? Iba nga sampit mo, Joel. Nanlalaki mga mata. Bakit Mga kapuso. daw? Bakit daw? Dahil binisita ni Defense Secretary Delpin Lorenzana at iba pang mga opisyal ng hubong sandalan ng Pilipinas ang Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon kay Lu Kang, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, labis nilang ikinabahala at hindi nila nagustuhan ang pagbisita ng mga opisyal ng Pilipinas sa naturang isla. Atin naman yun. Bakit naman sila magagalit? Ba't sila mapabahala, Mike? O Chakya, amin yun eh. Hello, good morning. Amin yun, mga kapuso. Ay, nagpapasalamat po kami ulit. Ngayon at nasa Double B sa News TV po tayo, ang ating partner na RightMed. RightMed. Salamat po sa pagtitiwala at sa support. At salamat naman ito. Ano ka mo? May RightMed pa nito. Hoy! Sinabi ni Lukang, tagapagsalita ng Alam mo, na ang naturang aksyon na yan ay taliwas sa napagkasunduan ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ipinagtanggol na mo na Malacanang ang pagbisita ng grupo ni Lorenzana sa Isla ng Pag-asa. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo, ang tagapagpaliwanag ng Pangulo Ernesto Abella, legal ang pagbisita ni Lorenzana sa Pag-asa Island na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Layunin anya nito na palakasin pang seguridad, kapakanan at kabuhayan ng mga Pilipino na nakatira sa Pag-asa Island. Samantala, pinayuhan naman ng isang tinatawag na maritime expert ang gobyerno ng Pilipinas na iwasan ang mga mapanghamong aksyon sa West Philippine Sea. Tayo pa ngayon ang naghahamon. Ganun ba yun? Huwag nating tatapatan yung tapang ng China because China is doing that to also address its people. A show of strength to tell the international community that it can play the role of a global power. Ang tinig ni Professor Romel Banlawi, isang tinatawag na international security analyst. Bakit tinatapat naman natin ng China? kung tapat-tapat lang, Mike, talo tayo eh. Di ba? Ba't tayo talo? Ang army nila, 200... Ang army nila, 2.3 million. Tayo, 220,000. Ano nga mo? 220,000. Ilan yung army ng China? 2.3. 2,300,000. Yes, tapos meron... Tayo ilan? Ang tangke natin, meron tayong 45. May 45 tangke pala tayo Ang tangke nila, mahigit 9,000. Ano ka mo? Mahigit 9,000, ha? Tapos ang fighter aircraft nila, 1,385. 1,385. Fighter aircraft. Tayo, meron tayong 8. 8. Ang warship nila, ilan yung fighter natin? 8. Sila ilan? 1,385. Ano pa? Warship, 106 yung kanila. Nakakaiyak ka, ha? Meron tayong... Barko de Guerra. Ilan yung kanila? 106. 106. Tayo, Tayo, 14. 14. Ilan doon ang luma, ilan doon ang bago? Submarine. Meron silang 68. May submarine sila? 68. Tayo ilan? Bato de la Rosa. Wala, 0 eh. Hindi, meron tayong submarine eh. Kaya Chabit. Mahihiram tayo. Sa Ilocos Sur. Mahihiram tayo. Ano problema nyo? Submarine pa rin yun. Naka-display na lang. Talaga masyado mo naman iniisip mo naman. Sira na yata, naka-display na lang. Ano pa? Dito sila talo. Meron tayong aswang. Ano ka mo? Aswang. Ang dami natin nun. 75,000 na aswang natin, sila 0. Aswang. Meron pa tayo. Tikbalang. Tikbalang. Marami tayo nun. 10,000 yung kanila. Ay, 10,000 yung atin, sila wala. Meron tayong kapre. May kapre tayo. Kapre, ilan? Ilan? Kung kasama ako, 35,000 ang kapre natin. Sila 0, Mike. Ganon? Oo. Meron tayong buhaya. Ang dami. Mahigit 200. Naman. Dun. Sa Batasan. Tapos, sila. Ano meron sila? Wala silang. Marami rin silang buhaya. May aircraft carrier sila. Meron na silang isang aircraft carrier. Tapos meron pang isang malapit na nilang ilunsada. Ayan. Tayo, ilan ang aircraft carrier natin? No comment. Tapos meron tayong maligno. Ang maligno natin, 15,000. Binabasa mong yan. Tama na yan. Maligno nila, 0. Meron tayong sangre, 4.
Encantadia yun eh. Wala sila nun. Wala sila nun. Walang Encantadia, mga Chino. At wala sila. Alam mo kung wala pa sila. Wala pa sila. Wala silang Tulfo Brothers tayo. Merong 4. Ako na. Ba yung Cinnamon? Kuya Mon? Ako na. Kinumpirma ni Defense Kuya Mon, hi. Kinumpirma ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na itinaboy sila ng Chinese Coast Guard nang sila'y bumiyahe sa Pag-asa Island noong nakalipas na araw ng Biyernes. Morning, Mr. Dispo. Super Radio! Kwento po ni Lorenzana, nagsagawa ng radio call ang China at sinabi ng mga katagang, "You are flying over Subi airspace. We are monitoring Philippine aircraft. Please, you go! Go, go, go! Sumagot naman ang kapitan ng eroplano at sinabing, "We are flying over our territory." Ayon kay Lorenzana, normal na protocol ito ng China sa tuwing merong namamataang eroplano na lumilipad sa bahagi naman ng Subi Reef. Protocol nila yan eh. Protocol yan. Procedural yan. We also reply that we are flying over Philippine territory. Sa gitna nito, sinabi ni Lorenzana sa mga susunod na panahon, magtatayo sila ng karagdagang mga infrastruktura sa Pag-asa Island. Kita nyo naman yung Subi Reef, masyado lang tayo na nga lang nahuli dito eh. Yung Vietnam, grabe yung very built up na rin sila. Hindi. So matagal na ito we have done this before. Kita yun sa Pag-asa. Mula sa Pag-asa, pag matingkad yung sikat ng araw, makikita mo yung mga building nila doon. Andun. Parang mga mall. Wow. Yung sa Pag-asa Island, yung mga struktura ng mga Pilipino doon. Baka pag-shopping nga doon. Saan? Sa doon sa Subi Island. Pwede, di ba? Kasi may mga mall eh. Kaya lang, mabibili mo doon, puro made in China. Yan nga lang. Kung ba mag-shopping doon? Tinig po ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Ayun na, Dragon. Kailan mga Chino. Kung dati ay Chinese Coast Guard lamang ang tumataboy sa mga Pilipinong mangingisda sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea, ngayon pati Chinese Navy na po ay pinalalayas na rin ang ating mga mangingisda. Anong bisa ng pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte kay Xi Jinping? Parang wala lang. Ano kala ka pa naayos na yan? Di ba? Sabi, magkaibigan tayo, independent foreign policy tayo. Tapos patuloy ang panguwalang niya sa mga mangingisda natin. Kwento ng isang Pilipinong mangingisda, nagpaputok ng tinatawag na warning shot ng mga Chino na naka-uniforme ng camouflage at nakasakay sa kulay gray na barko. Dito ka lang kami. Malapit lang. Dito lang siguro sa Kutsiyata. Ganun kalapit? Ang tinig ng isang Pilipinong mangingisda, hindi naman niya nagustuhan ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Dapat anyang maghain ng protesta ang gobyerno ng Pilipinas laban sa Chinese Navy. We will demand from the government to file a strong diplomatic protest to China. Yan po ang tinig ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Ganap na pong alas 8:12 ang ating oras, mga kapuso. Yung pagbisita na yan sa Isla ng Pag-asa ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, bahagi daw ng ibinigay na seguridad ng gobyerno doon sa mga residente sa isla ayon sa Malacanang. Benji Liwanag, pasok! Obligasyon ng gobyerno na tiyakin ang seguridad ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Reaksyon to ng Malacanang sa pagkadismaya ng China sa isinagawang pagbisita ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa Isla ng Pag-asa noong Biyernes. Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abela ang pagbisita ni Lorenzana sa isla ay bahagi ng pagsusumikap ng Administrasyong Duterte na ayusin ang munisipalidad ng Kalayaan na bahagi ng lalawigan ng Palawan, partikular ang kaligtasan, kabuhayan at kapakanan ng mga residente ng isla. Maguguritan nagtangka ang Chinese Navy na pigilan ng C-130 Lulan ang grupo ni Lorenzana at AFP Chief of Staff General Eduardo Año. Ito'y upang maiwasan umano ang miscalculation. Subalit hindi naman natinag si Secretary Lorenzana na ituloy ang paglapag sa naturang isla. Ang inyong kapuso, Benji Liwanag, GMA. Nagulat para Super Balita sa umaga,
nationwide. Walang kinikilingan, walang Alas pinoprotektahan. 8:13 ang ating oras. Ang pagmay-ari ng Pilipinas sa Isla ng Pag-asa dapat maipakita daw natin sa China. Sabi ng ating Department of Foreign Affairs. O hindi pala, Department of National Defense. Si Tuesday nyo may balita niyan. Tuesday, pasok! Pinalalakihan pa ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang bandila ng Pilipinas sa Pag-asa Island. Ipinag-utos din nito sa Western Command na taasan pa ang flagpole na pinagkakabitan ng bandila. Layunin anya nitong maging kapansin-pansin at agad na makita ang bandila ng mga nakapaligid na Chinese Coast Guard sa Subi Reef na katapat lamang ng Pag-asa Island. Ayon kay Lorenzana, isang paraan ito para ipakita sa China na pag-aari ng Pilipinas ang isla. Iginiit ng kalihim na mga Pilipino ang nauna sa Pag-asa Island na parte lamang ng Kalayaan Group of Islands. 1970s pa niya nang unang nakapagwagayway ng bandila ng Pilipinas sa Pag-asa Island. Ang inyong kapuso, Tuesday 7 News nag-uulat para sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio! Super Radio! Super Radio! Lindol na naman, Mike. Nilindol na naman ang Pilipinas. Kailan kaya nilindolin ang Subi Reef? Diyanig 5.1. Ha? Diyanig ng 5.1 na magnitude na lindol ang ilang lugar sa reyon po ng Caraga kahapon ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naganap ang lindol bandang alas 9:19 ng umaga. Namataan po ang gitna ng epicentro ng lindol, 24 na kilometro sa Ilagan-Silangan, bahagi po ng Tandag, dyan po sa Surigao del Sur. Naramdaman ang intensity 4 sa bayan po ng Talacogon sa Agusan del Sur. Intensity 3 naman sa lungsod po ng Surigao at sa bayan po ng Socorro. Sa Surigao del Norte at intensity 2 sa lungsod po ng Butuan. Wala namang naiulat na pinsala sa pagyanig ng lupa, ngunit pinayuhan ng PHIVOLCS ang publiko maghanda sa mga posibleng aftershocks. Ang oras po natin mga kapusoy, alas 8:16 na minuto makalipas sa ikabalo ng umaga. Super Radio! Okay, patuloy po tayo sa ating Super Balita sa umaga, nationwide, worldwide, netwide. Ngayon po mga kapuso, napapanood live din sa GMA News TV. Hindi magagamit ng sabay-sabay ang lahat ng 40... Joel, Ano yan? kanina pa mainit ang ulo mo dahil aga-aga tumirik yung... Hindi pwedeng gamitin sabay-sabay hindi magagamit ng sabay-sabay. Anak ka naman talaga ng aanin natin yan. Lintik naman kapag... Binayaran natin ang pagkamahal-mahal yan. Tapos hindi pwedeng gamitin ng sabay-sabay. Bakit daw? Hindi magagamit ng sabay-sabay yaong 48 bagong-bago ng MRT na binili ng gobyerno na nakakalaga ng 38 bilyong pisong pera ninyo. Pera mo. Pera natin. Lahat-lahat. Pera ko. Pera natin lahat. Yan ang inamin mismo ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez. Kahit na maayos na ang tinatawag na signaling system. Ang daming dahilan kung ba't di magamit yung mga bagon. Yung relays, yung signaling relays system. Na hindi raw tugma yung bagon dun sa relays. Tapos may problema yung signaling system. Lahat ginamit na, yung tao na lang hindi. Ano ka mo? Management. Kahit na ho maayos ang signaling system, kahit na ho yung utos ni Secretary ay magkaroon ng international certification muna, na third-party independent certifying body na magsicertify na yung tren ng Dalian is safe to operate on the revenue line. Kahit na ho magkaroon na ng signaling system at magkaroon na ng certification ang third-party, hindi lahat ho ng 48 ay magagamit. Malaki hong kasinungalingan at pangit din hong sabihin, pero mabuti nang sabihin sa tao, hindi po magagamit ang 48 train sa mga susunod na buwan. Lahat ito, konti lang po ang magagamit. Kaanin natin yung mga tren na yun kung di magagamit. Di-display. Kakalawangin lang yun. Ano ka mo? Di-display.
Paliwanag ni Chavez, meron lamang, hindi, benta na lang per kilo yung mga yan. Mapakinabangan pa yan. 38 Tapos billion ang ginastos mo dyan. Oo, 38 milyon. Yung pagbebenta niya ng per kilo, pakain na lang doon sa mga mahirap. Huwag niyo sama yung agaw bahay kadamay. Paliwanag ni Chavez, meron lamang kasing maximum na tinatawag na maximum. Pinakamarami, 20 tren o katumbas ng 60 bagon na mailalagay sa release ng MRT, lalo na sa tinatawag na mga peak hours. Kung idaragdagan niya ang mga bagong bagon, lalabis yan sa tinatawag na maximum train set. Ang maximum capacity ng binili release ganyang karami? ng MRT Tanong natin si Abaya. Pera yun. lang. Ngayon, during peak hours, 6:30 to 9 o'clock in the morning, 20 trains lang ang pwede. Yung luma, sapat na. Kaya ang option mo dyan ngayon, i-increase mo yung power para yung 60 trains na luma ay i-divide mo yan sa 4, more or less magiging 15 train sets yan. Therefore, kung 15 train sets yan na taga-apat ng bagon, ang magagamit mo lang sa Dalian, assuming okay na ang signaling, ang magagamit mo sa 48 ay 20 bagon lamang o 5 train sets. Ang tinig ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez sa ganap na alas 8:19 at 30 segundos. Posible umanong namatay ang daang-daang pasahero sa naganap na aberya sa MRT Line 3. Yan ang terrible. Noong Martes ng gabi. Martes ng gabi nangyari po ito. Ayon kay PBI Party List Representative Jericho Nograles, sadya umanong itinago ng pamunuan ng MRT ang matinding aberya nang masira ang gearbox ng MRT. Anya, hindi iniulat sa publiko ng pamunuan ng MRT ang insidente ng bumigay ang gearbox at na-derail umano ang tren. Mas seryoso pa raw ang naturang insidente kung ikukumpara ang nangyari noong taong 2014 kung saan sangkatutak na pasahero nasaktan ng lumagpas o mag-overshoot ang tren sa Taft Avenue Station. Sinabi naman ni Transportation USEC Undersecretary Cesar Chavez na walang pasahero ng maganapang naturang insidente. Doon sa axle ay merong malapit sa gearbox, merong isang halos kasing haba din. Hindi naman na ganong kahaba, pero more or less mahaba-habang parang bakal na nalaglag habang umaandar yung isang tren. Yusek, may pinaalam sa amin yan. Ang sabi lang, technical problem. Ng SM North at ng Trinoma. Walang pasahero ito, walang pa-turn back, palayo sa estasyon, babalik sa North Avenue Station. So mabagal yung takbo. Habang tumatakbo siya ng mabagal, nalaglag yung isang bakal doon malapit sa axle, tumuko dito, umangat yung bugi, yung gulong ay nawala sa riles. Ng isang bagon. Isang bagon lang. Wala sa riles. Hindi buong tren. Luis Carel. Kung may tao doon, mas mabigat yung bago na yun, baka tumalembang pa yun. Okay, tinig po yan ni Undersecretary Cesar Chavez, mga kapuso. Samantala, ang MRT nagtalaga ng mga marshal para makontrol ang daloy ng mga pasahero kapag rush hour. Nagsisiksikan na may balyahan Ganyan, sa Japan, ganyan ha. Yung mga tren sa Japan, merong tigatulak pag rush hour. Siksikan talaga doon. Tinutulak yung mga pasahero papasok ng tren para magkasi sa loob. Ganyan sa Japan pag rush hour. Tsaka alam mo sa Japan, Joel, nakita ko to nung dalawang dati mata mo. Nagpunta kasi kami doon, may kumperensya kami doon. Bago mag-alas 8. Na-late yung tren ng 2 minuto. 2 minuto na late. Kasi ang tren doon sa Tokyo, merong red line, orange line, green line, ganun. Depende sa ruta. Di ba? Alam mo yun, di ba? Yes. Okay. 2 minuto na late. Nung lumalabas yung mga pasero, may mga nakagwantis pa na puti. May mga namimigay ng card. Sorry card. Ganun. Oo. Tinanong ko ngayon yung kasama namin. Sabi ko, ba't namimigay ng card? Pilipino Parang excuse card. Kuha tayo. Ibig sabihin, pagdating mo sa opisina, pakikita mo yun doon sa amo mo para katunayan may sinasakyan mong tren na late ng 2 minuto. Kaya ka na late, gano'n. 2 minuto lang, Joel! Dito, wala Kakapal, Kakapal ng... Wala! Hoy! Tagatulak, no? Magkocontrol ng daloy ng mga pasero kapag rush hour. Kala ko sasabihin mo, tigatulak ng tren. Pwede rin. Para din tumitirik Tatapakan muna yung clutch. Alan! Bibitawan. Alan Gatos, pasok!
Nagtalaga na ng mga marshals ang MRT sa ilang istasyon para kontrolin ang pagpasok at pagsakay ng mga pasahero sa tren ng MRT. Ayon kay Engineer Deo Leo Manalo, Director for Operations ng MRT, naglagay sila ng mga gwardiya na nagsisilbing marshal upang hindi magsiksikan ang mga pasahero sa mga tren ng MRT tuwing rush hour. Kabilang sa mga istasyon na mayroong mga marshal ay mga southbound station ng MRT, North Avenue, Quezon Avenue, GMA Kamuning at Cubao stations kada umaga. Sa hapon naman mayroong mga marshal sa northbound stations ng MRT gaya ng Taft Avenue, Magallanes, Ayala at Buendia stations. Isa rin kasi anya sa nagiging dahilan ng pagkasira ng tren ng MRT ang pwersahang pagpigil ng ilang pasahero sa pagsara ng pintuan ng mga tren. Aminado naman si Engineer Manalo na masyado ng malaki ang bilang ng mga pasahero ng MRT na aabot na sa 450,000 kada araw. Anyong Kapuso, Alang Gats ng GMA, nagulat sa Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinabutikan. Tingnan mo ito, may nag-text ito, 5806, sa kuligapat na numero ng kanyang cellphone. Sabi niya, Mike Enriquez, sa Japan ka tumira. Pwede. Masarap ang buhay. Sama ka, liga. Dahil yung mga Hapon, wasak po sila in atomic bomb yun. Dala-dala ng pangalawang digmaan pag-ibig. Bakit sila ganon, tayo hindi? Yun ang tinatanong ko. Huwag mo akong balandrahan nung tumira ka sa Japan. Gagawin ko yun. Sama ka. Antoy? Hindi nyo kami kaimpikulin. Tawagan mo si Tita Babes. Sabihin mo, tanong mo kay Tita Babes, pa-check yung passport namin, yung visa namin sa Japan. Baka expirado na yung yung Japan visa mo. Sandali lang. Madali ngayon kumuha ng visa sa Japan. Naman. Kawalan ng naarestong malaking isda o tinatawag na big fish sa laban sa gobyerno o ng gobyerno kontra droga maaaring dahilan ng pagbaba ng tiwala ng publiko. Alamin natin ang balita niya mula kay Nib Farbelo. Nibs, go! Nagaginitin Senator J.V. Ejercito sa pambansang pulisya na pag-igihin pa ang kampanya laban sa illegal na droga. Kasunod ito ng resulta ng survey ng Social Weather Station kung saan tinukoy na nabawasan noong Marso ang kumpiyansa ng publiko sa war on drugs. Sa survey na isinagawa noong March, 66% ang tinukoy na satisfaction rating ng publiko sa nasabing giyera. Mataas pa rin ang rating pero mas mababa kumpara sa 77% na naitala noong Disyembre. Ayon kay Ejercito, tsak na nabawasan ng kumpiyansa ng publiko dahil panay drug pusher lamang ang nahuhuli o kaya napapatay ng mga otoridad. Kailangan anyang puntiryahin naman ng PNP ang mga drug lord o ang malalaking isda sa kalakalan ng iligal na droga. Dapat umano itong magawa ng PNP dahil boost naman ang suporta rito ng gobyerno, partikular ng Kongreso na nagpabigay sa pulisya ng mas malaking budget para sa paglaban sa droga at iba pang krimen. Sa war on drugs, tinukoy sa ilang report na higit 7,000 na ang napatay o pinatay. Nasa 2,500 lamang ang inaako ng PNP na napatay sa lehitimo na mga police operations habang under investigation pa di umano ang nasa mahigit 4,000. Sa bilang ng napatay o pinatay, pinupuna na iilan lamang ang masasabing big fish sa illegal drug trade. Ang inyong kapuso, Nympha Ravelo. Nagulat sa Super Balita sa umaga nationwide, walang kinikilingan, wala po kang protektahan. May mga nag-text sa akin ng personal. Sa personal ko na, umalis ka dyan, buisit. Ano sabi nila? Ano sabi ng mga may personal dito, friends mo? Sinusubo pa yung sigarilyo. Yan, kainin mo. Kainin mo, isawsaw mo sa toyo, tapos kainin mo. Ito, sabi ni Tito Sen. Magandang umaga po, Senador. Ay, Senador, Tito Sen. Kapuso yan eh. Sabi ni Tito Sen. Tito Sen, napanood ko kayo nung Sabado sa Itbulaga. Aliw na aliw po kami. Sabi niya, ang China tinalo noon ng Mongolia. Tinalo ang China ng Mongolia. Mongolia, sabi niya, is a very small country. Napakaliit na bansa. Kasin laki lang yata ng Pasay yun eh. Mongolia. Natalo ang China sa Tinalo Mongolia. nila ang China. Sabi ni Tito Sen, wala sa dami yan. Yun. Nasaan? Basta Tito Sen, marami tayong aswang dito. Tito Sen, kung wala sa dami yan, saan? Ito, may nag-text dito. Galing pa ng California. Nanay Luz Agatep. Nanay Luz Agatep? Nanay Luz Agatep. Ano Teng yan? Si Teng. Tatanda mo si Teng. Ang araw dito. Inaanak natin. Ha? Inaanak natin. Yun o! Nasa California. Congratulations. Mga kapuso, ang Double B sa News TV, hindi lang po sa Pilipinas napapanood din kami sa pamagitan ng GMA International sa lahat ng dako ng mundo. Mga Pilipinong nakikinig at nanunood sa Double B sa News TV.
Magandang umaga po. Trending po tayo sa Twitter sa mga sandaling ito. Salamat po. At sabi ni... ewan ko kung inabutan mo ito si Clarissa. Clarissa? Si Clarissa Manuel Pancho na ngayon. Asawa ni Congressman. Sabi niya, wow! Nasa News TV na ang DCBB. Naman! Live na live, buhay na buhay tuwing umaga. Ka-Ed Versosa. Versola pala. Ka-Ed Versola. Wala po sa pamachuan ito. Oo. Tama kayo. Mas macho ko kay Joel Reyesabel. Mas macho. Mas macho po ito. Mas macho rin. Mas macho po. Mas macho po bulsa dito. Tarot! Na, sino ba? Napatungan ng kape. Dali. Ikaw na, hoy. Ayan. Sarap. Ang sarap. Formal na po. Sandali, palarong pamansa ito, Joel. Sa tindi ng init sa palarong pamansa. Okay. Taon-taon yan. Ginaganap ngayon sa may San Jose, dyan po sa may lalawigan ng Antique. Magandang umaga mga estudyante, mga atleta, mga guro, mga opisyal, mga tiga Antique, palarong pambansa. Formal na pong ipinagpa... ano ito? Mali, hindi muna. Punta muna tayo sa palarong pambansa. Ano ba nangyayari dito? Nakakasala-sala ba itong mga balita rito? Uminom ka lang ng kape. Sa dami nga ng balita. Nawindang ka na. Alas 8:30 na isakto. Overtime na tayo. Galit na naman si Bobby Nalsaro. Good morning, Bobby. Mayong buntag. Number 1 sila sa Cebu. Duwag na Super Radio Cebu. Si Bobby pa. Pinagbabawal na po ang bottled water. Pinagbawal. Ito yung pagbukas ng palarong pambansa kapon, bawal ang bottled water. Ang tindi ng init sa Antique. Bakit daw? Sa buong Pilipinas. Kaya ang nangyari, dahil pinagbawal, sino ba na may pakana niyan? Kasi nandun si Digong kahapon Pinagbawal pa naman yung open ng bottled water sa pagbubukas ng palarong pambansa. Ang resulta, 16 na tao ang hinimatay. Dahil sa tindi ng init. Live mula sa RGMA Super Radio Iloilo. Ivan Aguana, Mayo Ayga. Pahiwaga Sir Mike, maraming hinimatay ng mga spectators, lalo na ang mga kabataan dahil sa sobrang init ng panahon kahapon. Kasabay ng opening ceremony ng Palarong Pambansa 2017. Pasado alas 4 kahapon na nga po na makapagtala ng hindi bababa sa 16 na hinimatay ng mga kabataan, kung saan 2 dito ang mga atleta, habang ang iba naman ay mga sumali sa dance presentation sa opening ceremony ng Palarong Pambansa 2017. At ang iba naman ay mga spectators na halos mga kabataan. Kagad namang nirespondihan ng first aiders na nasa lugar. Nakapag-alaman na binawal ang pagdala ng mga bottled water sa loob na Pinaren Sports Complex sa San Jose de Buena Vista, Antique para sa seguridad ng lahat. At ilan naman ng marami ang nauwaw at hinimatay dahil sa sobrang init. Samantala, Sir Mike, ikinatuwa nito ng gobernador ng Antigua na si Governor Rodora Cadiao ang pagdating ni Presidente Rodrigo Duterte sa kanilang probinsya na ayon sa gobernadora, halos matagal-tagal na rin hindi binisita ng Presidente ng bansa ang kanilang probinsya. Dagdag pa nito, ang pagdala ng Palarong Pambansa sa Antique ay sagot sa gustong mangyari ng Presidente na makilala ang isang lugar sa pamamagitan ng sport. Ayon kay Cadiao, na sa pamamagitan ng Palarong Pambansa 2017 ay lubos na makikilala ang kanilang probinsya sa buong bansa. Ang inyong kapuso mula Iloilo ay panagwala nagulat para sa Super Balita sa umaga nationwide, walang kinikilingan, walang sa protektahan. Mr. Ronnie Imperial mula sa Mabalacat sa may Pampanga, Maya Paabak, Pampanga. Sabi niya, congrats po. Ang dami namin nanonood dito sa Mabalacat, Pampanga. Lahat ng TV namin nakabukas. Pati po sa Twitter, trending po tayo sa mga sandaling ito. Salamat po sa inyong pagtitiwala mga kapuso. 6292 huling apat na numero na kanyang cellphone. Ngayon po, nanonood po ako ng TV program ninyo. Salamat po. Mapapakingan din pa kami live sa Super Radio DCWB 594 sa inyong mga talapitan. Si Aling Edna ng Binyan, Laguna. Magandang umaga po sa mga taga Laguna.
Natutuwa po kami at napapanood namin kayo sa TV. Live na live. Ay, isa pa lang po ito. Tuwing umaga na po ito. Live na live. Tingnan nyo, direct pakitmokos ka kay Joey Resume. Si Joey, namumutla po si Joey. Bawal mag-jacket dito, bawal. Sino ba may pakanahan itong tinodo po yung 10 aircon namin dito ngayon? Mga bakit? Tinapat po sa akin lahat. Bakit? Super Radio. Ito ang Super Balita sa umaga nationwide. Alas 8:33 at 30 segundos. Sports Saksi. Sports. Saksi. Chino Trinidad, isa lang po ang sports saksi sa radyo. Isa lang po ang sports saksi sa telebisyon. Si Chino Trinidad. Chino, live sa Double B sa TV. Pasok! Ang sarap pala makita sa TV, no? Ito, pagkapat na tinanggalan ng corona, ng matapang pa rin sa hinarap, ito pong ating dating WBO champion na si Marlon Tapales. Yung po kanyang kalaban doon sa tinatawag na bakbakan nila. Ito yung para doon sa corona sana na hawak-hawak ng ating kababayan na si Marlon Tapales. So kanyang WBO title, yung bantamweight title na hinubad sa kanya dahil hindi niya napasok yung timbang noon pong weigh-in noong Sabado. Kaya ang nangyari doon, na-strip siya. Pero hindi ibig sabihin ipapatalo niya yung laban. Lumaban pa rin kontra sa Hapones na si Shohei Omori, ang ating kababayan doon sa Edon Arena sa Osaka, Japan. Si Tapales, ang tinanggalan po ng tinatawag na corona na yan, matapos niya nga pong hindi maabot ang weight limit na 118 pounds, okay? Ngunit hindi yan naging dahilan para umihaya na lang at umayaw na lang sa laban. Hindi. Lumaban noong 10th round, nagpakawala ng left upper itong si Tapales at saka sinundan ng mga rapidong suntok o yung mga kombinasyon. At sa pagsisimula ng 11th round, pinaulanan muli ng suntok ni Tapales si Omori, kaya napilitan ng referee na itigil na ang laban. O yan, nanalo yung ating kababayan. Pero, hindi kanya mapupunta corona. Kasi, sa ruling ng boxing, pagka nanalo ka sa ganito, ikaw yung dating champion, ikaw nanalo, vacant ang titulo na yan. Yung WBO, bantamweight title na yan ay vacant kahit nanalo ang ating kababayan na si Marlon Tapales. Na ulitin ko, natanggalan ng corona dahil hindi niya napasok ang weight limit noon pong official weigh-in ng Sabado. Lipat naman tayo sa volleyball. Boss Mike, asan yung tugtog? Ito na, masarap dito. Ang ganda ng pagtatapat na ito. Merong ika-6 na pagtatapat ng dalawang matitibay. Ayan. Ano tugtog yan, Boss Mike? Sound of music. Ano sound of music? Loko to si Joey. Kaya papanggan mo na natin, ha? Hihira ito, eh. Tugtog na Ateneo ito. Dahil sila po ang magtatapat ng Gelasal, okay? Ito po ay sa volleyball. Magtatapat ang Ateneo at ang Gelasal sa ika-6 na pagkakataon, 6 straight finals appearance, okay? Yan po ang naganap dahil kahapon ay nabuo na ang kampyonato o ang pares na magkaharap sa kampyonato ng women's volleyball dito po sa UAAP sa kasalukuyang season nila. Ayan. Ito po ang kanilang pick-up ng laban. Okay? Itong laban ito ng Ateneo at ng Eagles. Chino, putol-putol ka na, Chino. Ikot ka ng konti, umikot ka. Importante yung binabalita mo eh. Magandang championship yan sa women's volleyball sa UAAP. Lasal versus Ateneo ang magtatapat. Biklima, nakikinig ka pa ba? Iba yan. Ibang baka tingin mo dati igin niya na kung ano bang palabas o labanan kapag yan ay makikita natin na pupunutin na naman ang mga venue na makikita na paglalaroan itong laban na ito. April 29 ang simula ng laban. Okay? Una-una, tinalo ng De La Salle. Okay? Nung Sabado, ang kanila pong isa ring karibal, mabigat yun yung UST. Tinalo nila yun. Tapos kahapon, tinalo ng Ateneo
yung SEU. Yan ang dahilan kung bakit sila ay magtatapat sa ika-6 na pagkakataon, Abril 29, ang kanilang game number 1. Kung naghahanap kayo ng ticket, good luck sa inyo. Pero kung naghahanap kayo ng matinding action, ay pakatutukan nyo lang yan dahil kung hindi nyo mapapanood yan, siguradong dadalhin namin sa inyo ang resulta at bago pa magkaroon ng resulta, bago ang pagtatapat itong dalawang napakalaking mga pangalan, napakalaking mga organisasyon, napakalaking mga eskwela pagdating sa women's volleyball dito sa Pilipinas. So good luck sa Ateneo at good luck. Hindi ko namin paboritong team yan dito sa DCWB at hindi rin mo namin na official team song yan dito sa WB pagdating sa sports. At dyan ko na po tatapusin ang aking balita sa umaga na ito. Ito po si Silot Lady Data ngayon, Sport Taxi para super balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Ganyan mo yung polo. Bago ba yung polo mo? Pinagtatawanan mo ba ako, Joe? Ay, hindi. Pagkakalita ka ni Kliman. Ginaganon mo. Ano yan? Bago polo. Kulay green. Kulay green. Okay. Lasal! Samantala mga kapuso, nagpapasalamat po kami sa Trinity University of Asia na nandyan po sa Melusod ng Quezon. Ganda umaga po sa inyo dyan. Salamat po. Ito, kita nyo, yung mga nanonood ng Double B sa News TV. Ito, mga kapuso, Jessica Soho, Best Female News Anchor. Most Trusted Male Reporter, Jigga Manikad. Hey, Jiggy, congrats. Yes, congrats. Nakuwi ng parangal ang mga sumusunod na mga programa ng GMA Network. Kapuso mo, Jessica Soho, Best Magazine Program. State of the Nation, Best Primetime News Program. Eyewitness, Best Documentary Show. Magpakailanman, Best Drama Anthology. Best Gag Show, Bubble Gang. Pepito Manoloto, Best Situational Comedy Program. People vs. the Stars, Best Game Show. Nakatanggap din ang tinatawag na citation ng Born to be Wild bilang values-oriented program, Itbulaga, para sa Best Entertainment Program. At GMA Network bilang Best Regional TV Network. At minanghal bilang Best AM Radio Station ang Super Radio DZWB. May pakain ka rito, Mike. At itinangal naman bilang Best Male AM Broadcast Journalist, si Mike Enriquez. Hindi. Sino? Best AM Broadcast Journalist, si Mike Enriquez. Kaya nga, Ay! Lagniya ka, bakit yun nandun ka ba, James? Si James Agustin, nandun. Halika dito. Pakita ka sa TV audience ng mga nanonood ng Double B sa News TV. Si James Agustin. Ito! Bilisan mo, James. Kumain ka na ba? Gusto na ba? Hindi ba? Si James po. Kumano ka? Bumaba ka ng konti. Bumaba ka. Yan. Oo, yan. Si James. Yan po ang James Agustin. Iisa-isahin po namin yan sa mga dadating na araw. Mapapanood nyo sila dito ng live, mga kapuso. Baba lang tayo. Okay. Ang dami nagpapabate dahil nga first maiden show ng Double B sa News TV, pero baka gulpina ko kami ni Bobby. Sabayin niyo ako po mas pinalawak at mas pinalakas sa Super Balita sa umaga nationwide. Ako po niyo kapuso, Joel Reyes-Abel. Mr. Ian Venida, Miss Lisa Gray, and Mr. Harvey Rocco Venida Gray, paalis na po papuntang London. Have a good trip. Oh, lovely. Mr. Ian Venida, Miss Lisa Gray, at Mr. Harvey Rocco Venida Gray, papunta ng London sa mga sandaling ito, mga kapuso. Have a good trip. Have a good trip. Vic, kami rin ni Tita Babes, kita tayo doon sa Sabado. Magkaalaman na. Ang inyo pong napakinggan ay balitang walang kinikilingan, balitang walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po si Mike Enriquez. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Super Radio!
Si Joel may pakaway-kaway pa. Buti ka pa, kakaway ka na. Hindi, nanginginig ako kaya umaga nun eh. Hanggang mamaya pa ako dito. Bisa na buhay. Subi!